So, itong function of the church, napaka-basic nito. 5 lang po ito. The purpose and mission of the church. The primary function of the church can be summarized in terms. 5 term lang ito. Worship, fellowship, discipleship, ministry, and mission. Yan yung pinaka 5 basics talaga ng purpose ng church. 5. At liban sa 5 ito, kung marami ka pang naiisip, ay pasok pa rin siya sa 5 ito. So these functions are rooted in the Great Commission at saka Great Commandment. Yung dalawa lang talagang great na ito, talagang dakila. Itong Great Commission and Great Commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as you love yourself, which is at saka yung go ye therefore in all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yun po ang Great Commandment. So, unang-una na purpose sa formation of the church. Actually, ito ay function of the church. Ito ay edit ko po. Formation pa rin pala nakasulat dito. So, this must be function of the church. So, number 1, worship. The church exists to glorify God through worship. Siyempre, we glorify God talaga through worship. Anything we do as we glorify the Lord, that's worship. Because worship is a lifestyle. Makinig na lang kayo ng lesson natin. Hindi ko napapalawigin pa yon sa Theology of Music, Praise and Worship. So this include corporate worship, service, prayer, and sacraments. Sabi nga ni John Piper, missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Mission exists because worship doesn't. Diba? Let nations be glad. Yun ang sabi niya. So, ultimate goal ng church ay to worship. Dahil pag sumasamba ka talaga, yung goal mo ay mag-worship na mag-worship. Kasi ang hirap naman, nagbi-mission ka, hindi ka naman sumasamba kay Lord. Diba? But, when you do mission, you also do worship. Bakit? If that kind of mission is to glorify God, because one part of the mission is sabi niya doon, I will be with you wherever you go. So, if God is with you, that means God is being glorified through your evangelism or mission. And so, to balance lang yung sinabi ni John Piper sa part na yon. And fellowship, number 2. Letter B. The church is a community of believers who support and encourage one another. At ang dami yung salitang one another. I will include this in our future lessons po. Yung lahat ng one another sa loob ng church. Marahil, madali lang may search yun. You can, pwede nyong pag-aralan in advance. But I will give you a copy about those. So the church is a community of believers who support and encourage one another. Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, the church is the church only when it exists for others. Hindi ka matatawag na church kapag hindi ka nag-exist for other. So letters and paper from Payson. So the church, letter C, discipleship. The church is called to make disciple. Yun nga yung Great Commandment, di ba? Kaya incomplete Christian talaga kapag hindi ka part ng discipleship, mga kapatid. Teaching them to obey everything Christ has commanded, at part ng pagiging pasaway natin pag hindi ka disciple. Pag miyembro ka lang, incomplete na pagiging Kristiyano yan. Because God doesn't say make many member eh. Ang sabi niya, make disciple. Kaya ang pastoring talaga is more on discipleship dapat. So Dallas Willard says, discipleship is the process of becoming who Jesus would be if he were you. And ang discipleship din, hindi naman porke sinabing discipleship ay systematic. May mga discipleship kasing unsystematized. Makinig kayo. If someone is following you, your work as you work for the Lord, and you are practicing a Christ-likeness life, na nagre-reflect si Jesus Christ and His image unto you, then your life, if someone follows you, then he is becoming a disciple. Not your disciple, no? Dinidisciple mo siya, but he is not your disciple, he is disciple of Christ. Kasi ang ginagaya niya at ginagaya mo is Jesus Christ. The very image of Christian is only Jesus Christ, not the image of another. Tandaan niyo po yan. Kaya, may dinidisipulo kayo, pero hindi sila, they are not your disciple. They are disciple of Jesus Christ, mga kapatid. Ikaw lang nagdi-disciple or you are teaching them. But, all of us are disciple of Jesus. Yan. So, the divine conspiracy said, sinulat ni Dallas
Willard. And letter D, ministry. The church serves others through acts of love and service following the example of Christ. Sabi nga ni Mother Teresa, isa sa mga talagang sobrang passionate pagdating sa mission, sa ministry, sa pagtulong. Grabe. Sabi niya, faith in action is love and love in action is service. Ayon sa kanyang book na A Simple Path. Yan, sa ministry. Talagang ang dami nating pagpapagal din sa ministry at may inspire ka sa mga taong sobrang tiyaga talaga, mga pumupunta sa palengke, nag-share, mga nagpapakain, nagbibigay ng mga bags sa mahihirap, not to show, not to exploit people, or kundi yung talagang kahit walang nakakakita ay willing silang tumulong kahit hindi ito ang tawag dito na picturean or na video, ay talagang kusang loob, no? Kaya nga sabi sa Bible, wag mong hayaan ng ginagawa ng kaliwang kamay mo makita ng kanan or vice versa, mga kapatid. So, ganun po. That's ministry. At sabi nga sa Bible, mapalad ang tao na pag dumating ang kanyang Panginoon ay gumagawa, ay ginagawa. Kaya, kailangan may ginagawa tayo as a church. Anong ginagawa mo ngayon? Diba? Paano kung dumating si Lord? Wala kang ginagawa. Mahirap yon. That's why, importante na maging part ka ng church and you have to volunteer. Hindi naman Superman ng pastor na parang i-discern lang niya kung ano yung kakayanan mo. Sometimes, we have to volunteer para magamit tayo sa loob ng church. Kasi minsan, hindi naman talaga alam ng pastor yung laman ng heart natin na gusto na pala natin magpagamit, di ba? And sometimes kung gusto mo naman magpagamit pero nahadlangan ka, hindi lang naman yung kagustuhan mo sa loob ng church ang pagpapagamit sa Lord, di ba? You can still have or do mission outside, dahil ang ministry lang naman natin ay hindi lang ang ministry natin ay nasa loob ng church. Actually, ang church talaga dapat lumabas para sa ministry. No, in any action na pwede nating magawa sa kapwa natin, kapatiran man o hindi mananampalataya. So, that could be our ministry. Lalong-lalo na ang pamilya. Yung pagtulong natin sa magulang, yung pag-aki natin sa kanila, part yan ng ministry. Yung paglilingkod natin sa asawa, sa ating mga anak, part yan ng ministry. Pero, kung gusto natin talaga na ma-involve sa ministry natin sa loob ng church, ay mas maganda. So, last but not the least, di ba, sakto, 1 minute, the church is sent into the world to proclaim the gospel and make disciple all nation. And syempre, sabi ni David Bosch, one of the isa sa mga sikat patungkol sa mission. Mission is not primarily an activity of the church, but an attribute of God. God is a missionary. Diba? God is a missionary God, kaya dapat tayo rin ay may mission. So, Transforming Mission Paradigm Shift in Theology of Mission, 1991. Ito po ay book niya, a major work on a post-colonial Christian mission. To God be the glory. Kaya biyaya lang talaga ni Lord. So, kung gusto nyo na magpatuloy ang internet natin, ay tulungan nyo rin ako na mag-avail ng ating PowerPoint. Yan yung mga binibili nyo or ina-avail nyo na itong mga PowerPoint natin, ay iniipon natin yan pang sustain sa ating live streaming. Nag-iipon din tayo pampatayo ng ating online hub para makatulog ng maaga yung mga anak ko. Kaya alam nyo ba, sa ingay ko, kahit si Mrs. di makatulog. Kaya I have to make a separate room talaga for our live streaming. Ito lang talaga yung pag-asa ko na magkaroon ng iba pang income dahil sobrang baba ng tuition fee natin, and most actually free. Kung hindi kayo interested nga mag-enroll, libre yung pag-aaral natin. Take note ka lang dyan. At talagang as in nag-Bible school ka na rin, hindi nga lang face-to-face kundi online. So, malaking pagpapala ang maging part ng MBS, at sa akin din po ay isang pagpapala ang pagka-start natin sa MBS, at hindi nag-exist ang MBS kundi dahil sa Panginoon, at syempre sa inyo rin, dahil sino nga naman nang makikinabang dito kung ako lang nagsasalita, di baliwala. So kayo po ang bumubuo talaga ng MBS, at
Ano lang po, bago ko basahin yung mga tanong ninyo, ayan. Type nyo ng MBS para mabigyan ko kayo ng free handouts. Abangan nyo ang part 2 ng Faith Forum. Sinong nakanood ng Faith Forum? Sa mga wala pang handout ng Faith Forum, PM nyo rin. PM nyo ko, Faith Forum. Bibigyan ko kayo ng kopya. Para sa part 2, nakahanda na, nakaprint na ang inyong handout. Isusulat nyo na lang yung mga sagot. Pero most of the details nandoon na. Sagot lang talaga sa mga point number 1, point number 2, ganun. So, Church Minefield ang ating pong segment, recognizing red flags in the congregation. Pag natapos tong recognizing red flag in the local congregation, gagawa tayo ng Church Minefield pa rin, pero hindi about the red flags naman. So, ang Faith Forum natin na segment ay maraming pwedeng gawin. Na mag-invite tayo ng mga speaker, it's either part ng MBS o hindi. Pag may mga estudyante po dyan na may mga experiences, at meron tayong mga question and answer, Faith Forum ang tawag doon, magkakaroon tayo ng mga time na kung maaari nga, monthly may Faith Forum tayo, tuloy-tuloy po. Pag-pray nyo po. Kasi talaga, sobrang hectic ang schedule natin. Thursday, Friday, ayun nga, Bible study. Pag tinawag tayo, katulad kahapon, Bible study din tayo, ganyan. So, hindi lang MBS ang niraran natin. President din tayo ng church with 17 churches, and mayroon tayong leaders retreat na magaganap. Nag-organize din tayo ng ito, yung mamaya ipapakita ko dito, yung sa music clinic. So, ayan. At bukas po ay meron tayong klase. June 27 po ito, Wednesday 27, not 13. So, Apologetics, 7:30, tomorrow po yan. Sa pangunguna ni Pastor Job Merseni. Sa July 3, Wednesday, Christian Education for Youth. First session din yan, bagong subject. At sa mga nag-enroll sa mission, Certificate for Missional Leadership, may church planting tayo na subject sa July 20. Sa mga nais na mag-enroll at gusto nyong makuha ang credits of unit na ito, pag makalimang credit of unit kayo, meron kayong certificate in pastoral studies, maybe certificate in biblical studies or missional leadership. Yun yung mga pwedeng certificate nyo po na makuha sa halaga lang na 50 pesos per units. Ang one subject natin 3 units lang, so 150 plus yung registration lang or miscellaneous fee na 50% discount. So instead na 1K, 500 pesos. So yun, kayo na lang mag-type. Meron po tayong website kung saan makikita natin kung magkano. Wala pang 2,000 as in. Pwede nyo pang hulug-hulugan. Saan kayo pwede makahanap ng ganyan, di ba? Maybe meron, pero blessed tayo na meron din ang MBS. So, Christian Education for Youth Ministry, Wednesday, July 3, 8 p.m. So, meron din tayong doctorate. Ito medyo mataas na uri at sa mga baguhan, hanggat maaari, bababawan ko kahit babawan natin. Pero ito ay malalim din na pag-aaral about Genesis 1 to 11. Doctorate rate po ang atin pong level dito, 200 per session with 5 session recurring. July 9, August 13, September 10, October 8, November 12, 7:30 to 9:30 p.m. So open sa lahat, pero pang doctorate level talaga po ito. So ang inclusion yon, pag nag 200 per session tayo, teacher's manual, student workbook, mga references ko na book in ebook format, ibibigay ko sa inyo, kasama na po dyan. Pati yung PowerPoint ko, ibibigay ko na rin. Hindi na kailangang i-avail dahil medyo mahal na kasi. Kaya i-free na lang natin yung gagamitin. So Life of Christ, magkakaroon tayo ng classes sa Life of Christ maybe na next week kung magaan-gaan pa sa akin ang time. So isisingit natin ng Life of Christ. At ito nga po, ang ating Mobile Bible School ay merong 50% discount na registration. 1,000 ang registration lang natin sa buong course halimbawa sa bachelor man or doctorate level man, basta 1,000 pesos lang po yun. Magkakatalo lang sa per units of subject. So visit our website www.mobilebiblesschoolinc.wordpress.com.